Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi na ng ating gabi ang mukha at boses ng isang tanyag na mamamahayag na palaging nasa gitna ng aksyon. Nakilala natin siya bilang isa sa mga pinakamatapang na dokumentarista sa bansa na kayang pumasok sa mga lugar na iniiwasan ng marami. Mula sa madidilim na eskinita hanggang sa pinakamalayong bundok sa probinsya, naging saksi tayo sa husay niya sa pagbabalita sa ilalim ng GMA Network. Pero sa gitna ng kanyang kasikatan at sunod-sunod na parangal, marami ang nakapansin na tila bigla siyang nawala sa harap ng kamera. Marami ang nagulat nang hindi na siya mapanood sa kanyang mga regular na programa. Kaya ang tanong ng nakararami ay, ano na nga ba ang nangyari sa buhay ng batikang news anchor na ito? Bakit nga ba siya nagdesisyon na iwanan ang network na nagpasikat sa kanya at ano na ang pinagkakaabalahan niya sa kasalukuyan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung babalikan natin ang kanyang pinagmulan, hindi nakapagtataka na napunta siya sa larangan ng pagbabalita. Isinilang si Jose Taruk Maskila o mas kilala natin bilang J. Taruk noong January 26, 1973. Bata pa lang siya ay mulat na siya sa mundo ng media dahil ang kanyang ama na si Joe Taruk ay isa sa mga pinakaimportanteng boses sa radyo at telebisyon sa ating bansa. Dahil dito, dala-dala ni Jay ang isang malaking pangalan na may kalakip na mataas na ekspektasyon mula sa publiko. Hindi naging madali ang kanyang kabataan dahil palagi siyang inihahambing sa kanyang ama. Gayunpaman, dito niya natutunan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling paninindigan at disiplina sa trabaho. Ang mga aral na ito ang naging pundasyon niya nang pasukin na rin niya ang mundo ng journalism. Ang nakakatuwang katotohanan sa simula ng kanyang kwento ay hindi pala agad sinuportahan ng kanyang ama ang pangarap niyang maging reporter. Alam kasi ni Joe Taruk kung gaano kahirap at kadelikado ang buhay sa media. Naisip pa nga ni Jay noon na maging isang dentista na lang para umiwas sa bigat ng trabaho sa pagbabalita. Pero sa huli ay mas nanaig ang kanyang hilig sa pakikipag-usap sa mga tao kaya kumuha siya ng Mass Communication sa Centro Escolar University. Dito niya lalong naintindihan na ang media ay hindi lang tungkol sa pagiging sikat, kundi tungkol sa pagbibigay ng boses sa mga taong hindi naririnig. Pumasok siya sa GMA Network noong 1994 pero hindi siya nagsimula bilang isang bida. Nagsimula siya sa pinakamababang posisyon bilang isang production assistant at researcher sa programang Brigada 7. Sa loob ng ilang taon, nanatili siya sa likod ng kamera para mag-ipon ng mga impormasyon at makisalamuha sa mga komunidad. Ang karanasang ito ang humubog sa kanya para maging isang mahusay na dokumentarista dahil natutunan niyang ang balita ay hindi lamang tungkol sa mga titulo o headline, kundi tungkol sa totoong buhay ng mga Pilipino. Nang maging ganap na siyang field reporter, dito na natin nakita ang kanyang dedikasyon kahit pa kailangan niyang tumakbo sa gitna ng sakuna o makipag-usap sa mga biktima ng karahasan. Ang bawat karanasan niya sa labas ay nagpatatag sa kanyang loob para ituloy ang serbisyo publiko kahit gaano pa ito kadelikado. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, mahalagang maintindihan natin na para kay J. Taruk, ang pagiging journalist ay hindi lamang isang trabaho na natatapos pagka-uwi sa bahay. Ito ay isang mabigat na responsibilidad na dala-dala niya sa kanyang konsensya araw-araw. Ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang karera ay nang maging bahagi siya ng programang Eyewitness. Dito niya lalong naipakita ang kanyang galing sa paggawa ng mga dokumentaryo na tumatalakay sa mga sensitibong issue tulad ng matinding kahirapan at mga ilegal na gawain sa ating lipunan. Ang estilo niya sa pagkukwento ay simple lang at hindi kailangang sumigaw, pero ramdam mo ang katapatan at malasakit sa bawat salitang binibitawan niya. Dahil sa kanyang husay, umani siya ng iba't ibang parangal, hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa, kabilang na ang prestihiyosong Peabody Award na itinuturing na isa sa pinakamataas na pagkilala sa mundo ng broadcasting. Pero aminin natin,
lalo siyang minahal ng masang Pilipino nang ilunsad niya ang programang Motorcycle Diaries. Sa halip na manatili sa loob ng komportabling studio, pinili ni Jay na sumakay sa kanyang motorsiklo at libutin ang iba't ibang sulok ng bansa. Ang motorsiklo niya ay hindi lang basta sasakyan, ito ang naging tulay niya para mas mapalapit sa mga ordinaryong tao tulad ng mga mangingisda, magsasaka at mga katutubo. Sa bawat biyahe niya, binigyan niya ng halaga ang mga kwento ng maliliit na tao na madalas ay nakakalimutan na ng lipunan. Hindi siya umasta na parang isang sikat na artista, kundi naging boses siya ng bayan, kaya naman nakuha niya ang respeto ng napakaraming manonood. Sa likod ng kanyang mga tagumpay sa telebisyon, may kinakaharap pala si Jay na isang napakabigat na pagsubok sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang anak na si Sofia Gabriela ay na-diagnose na may spinal muscular atrophy, isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng matinding atensyon at kalinga. Bilang isang ama, dito na nagsimulang magbago ang prioridad ni Jay. Kinailangan niyang timbangin kung ano ba ang mas mahalaga, ang kanyang career o ang oras para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang may sakit na anak. Naging malinaw sa kanya na may mga bagay na higit pa sa anumang parangal o kasikatan sa mundo. Noong taong 2017, marami ang nagtaka at nalungkot nang biglang matigil ang Motorcycle Diaries. May mga usap-usapan noon na baka may problema lang raw sa loob ng network, pero ang totoo ay mas praktikal at personal ang dahilan nito. Ang paggawa ng ganoong klaseng programa ay sobrang magastos at nangangailangan ng buong lakas at oras, bagay na mahirap nang ibigay ni Jay dahil sa sitwasyon ng kanyang anak. Noong 2018, tuluyan na nga siyang nagpaalam sa GMA Network. Hindi ito naging isang iskandalo, kundi isang desisyon para magkaroon ng balanse sa buhay at makapag-focus sa mas mahahalagang bagay. Pero kung akala nyo ay dito na nagtatapos ang kanyang serbisyo, diyan kayo nagkakamali dahil kahit wala na siya sa malaking network, ay patuloy pa rin siyang gumagawa ng paraan para makatulong at makapagbahagi ng kwento sa ibang platform. Ano na nga ba ang ginagawa ni Jay Taruk ngayon sa labas ng telebisyon? Kahit wala na siya sa dati niyang tahanan sa GMA7, hindi ibig sabihin nito na tumigil na siya sa kanyang misyon. Sa halip, lumipat si Jay Taruk sa mga bagong plataporma kung saan mas malaya niyang naipagpapatuloy ang kanyang mga advokasya. Sa kasalukuyang yugto ng kanyang buhay, mas malinaw na makikita ang pagbabagong pinili niya. Mula sa pagiging isang field reporter na laging nasa gitna ng panganib, naging isang mamamahayag na siya na mas may kontrol sa kanyang oras at direksyon ng trabaho. Hindi man natin siya nakikita araw-araw na nakasuot ng helmet o may dalang kamera gaya noong panahon ng Motorcycle Diaries, nananatili pa rin ang kanyang boses at karanasan sa mundo ng media. Sa ngayon, bahagi na si Jay ng One News at One PH. Dito ay patuloy siyang nag-a-anchor at nagbibigay ng mas malalim na pagsusuri sa mga balita. Hindi na lang ito basta pag-uulat ng mga pangyayari, kundi pagpapaliwanag kung ano ang tunay na epekto ng mga isyung panlipunan sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Isa sa pinakamahalagang pinagkakaabalahan niya ngayon ay ang programang Ride PH. Ang palabas na ito ay hindi lang tungkol sa pagandahan ng mga motorsiklo. Mas pinagtutuunan niya dito ng pansin ang kaligtasan sa kalsada, ang disiplina ng mga motorista, at ang mahalagang papel ng mga riders sa ating ekonomiya. Lalo na ngayong marami tayong mga kababayan na umaasa sa pagiging delivery rider bilang pangunahing hanap buhay, naging tulay si Jay para marinig ang kanilang mga hinaing at problema sa transportasyon. Bukod sa telebisyon, naging aktibo rin siya sa digital platforms at sa radio sa pamamagitan ng Ride Radio. Dito ay mas personal ang kanyang tono at mas direkta siyang nakikipag-usap sa kanyang mga tagapakinig. Hindi lang siya nagsasalita bilang isang batikang reporter, kundi bilang isang kapwa rider, isang ama, at isang mamamayang may sarili ring pinagdadaanan sa buhay. Ang ganitong uri ng plataporma ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na talakayin ang mga usapin na madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na oras sa malalaking TV networks. Sa labas ng kanyang trabaho, mas binibigyan na rin ni Jay ng prioridad ang kanyang pamilya. Mas nakatutok na siya sa pag-aalaga at pagbibigay ng oras sa kanyang anak na nangangailangan ng kanyang presensya.
Para sa kanya, ang tunay na serbisyo publiko ay dapat magsimula sa loob ng sariling tahanan. Ang pagpili sa mas tahimik na buhay ay hindi nangangahulugan na tinalikuran na niya ang kanyang bokasyon. Ito ay isang paraan para muling bigyang kahulugan ang tagumpay. Ipinapakita ni Jay Taruk na ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi lang ang dami ng parangal o ang kasikatan, kundi ang kakayahang manatiling tapat sa sariling prinsipyo habang inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Ang kwento ni Jay Taruk ay isang paalala sa atin na okay lang na huminto, magmuni-muni at pumili ng landas na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay wala sa harap ng maraming tao, kundi nasa loob ng ating bahay, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ikaw, naranasan mo na rin ba ang dumating sa punto ng buhay mo na kailangan mong pumili sa pagitan ng iyong pangarap sa career at ng pangangailangan ng iyong pamilya? Ano ang naging desisyon mo at paano nito binago ang pananaw mo sa buhay? Sana ay nagustuhan nyo ang ating naging pagtalakay sa buhay ng isa sa mga pinakarespetadong dokumentarista sa ating bansa. Huwag kalimutang i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba dahil sigurado akong marami tayong mapupulot na aral mula sa isa't isa tungkol sa pagbalanse ng trabaho at pamilya. Huwag ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.